po natin, the God of JA1 Tagudin is alive. How many of you believe that? Sabihin mo sa iyong katabi, naniniwala ako. Ang Diyos natin dito ay buhay. Amen? Bakit? Sapagkat tayo po ay dumaan ang 24 na taon. Tayo po ay nandito pa din, nagpapatuloy, matatag, pinapalakas ng Lord, sapagkat ang JA1 Tagudin ay nakatindig hindi sa buhangin, kundi sa bato, at ang batong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos si Lord. Yan, sa kabila naman, sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Marami pang mga magaganda, dakilang bagay, kakaiba, himala, mga pagpapala na ipaparanas ang Panginoon sa iyong buhay. Sino ang naniniwala doon? Sabihin mo sa iyong katabi, tapos na ang panahon ng kalungkutan. Tapos na ang panahon ng kahirapan, ng kabiguan, ng kadiliman. Because now is the time of God's favor. Amen? How many of you believe that? Ang JA1 Tagudin, ngayong oras na ito, ay pumasok sa isang panibagong kapanahonan. Ito ay panahon ng mga dakilang bagay, ng mga pabor ng Diyos. Amen? This season is a season of God's favor. Hindi kayang pigilin ng demonyo, ng pagsubok, ng brownout, ang mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon. Kanino kaya yaon? Sabihin mo sa iyong katabi, tumayo ka, magpasigla ka, maging excited ka. Bakit? Dahil mayroong malaki na biyaya na ipaparanas ang Diyos sa iyong buhay. Kanino kaya yon? Come on! Tumayo ang naniniwalang kanya yon at sabihin niya, my God is alive. Today, beginning today, I will experience unstoppable favor of God in my life. I will experience unstoppable favor beginning today. Sinong naniniwala that beginning today, hindi mapipigilan ang pabor na Diyos na ipaparanas sa kanyang buhay? Sabihin mo sa iyong katabi, tanggapin mo sa puso mo yan. Gumising ka na. Ito ang panahon hindi para manlamig kay Lord, hindi para mag-backslide. Amen? Hindi para manghina at hindi para ma-discourage. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, the time of weeping is over. Naniniwala kayo? Tapos na ang panahon ng kalungkutan, ng kadiliman, ng kabiguan. Bakit? Because the time of God's favor is here. Sinong naniniwala? Yun lang mga naniniwala, Lord, sa kanila mo lang iparanas yun. Unahin mo, Lord, yung mga naniniwala. Alam nyo, sabi po sa inyo pong text na isinend po sa akin ni Rev. Ed Capiral, ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in my time of favor, I heard you, and in the time of salvation, I help you. Sabi ni Paul, hear what I say. Now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sino dito ang tumanggap kay Jesus as Lord and personal Savior ng kanyang buhay? Sino na diniwala ditong siya ay saved na dahil tinanggap niya si Jesus? Kapatid, nung tinanggap mo si Jesus at ikaw ay naligtas, kasama nun, kakambal nun, ang pabor sa iyong buhay. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 8, verse 31, 32, 33, if God is with us, who can stand against us? Kung naibigay si Jesus na kanyang anak, na napakamahal, naibigay yon, hindi ba kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay na ating kailangan kasama ni Jesus? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, yung mga pangangailangan mo sa buhay mo, alikabok lang yan, manilang yan. Kung naibigay nga si Jesus, yung pangangailangan mo pa, yung pampaaral pa ng iyong anak, yung pa kayang pambayad sa utang ang hindi kayang ibigay ni Lord, yung pa kayang kagalingan ang hindi kayang ibigay, sabihin mo sa iyong katabi, gumising ka na. Dahil ito na ang panahon na ang Diyos ay may mga pabor na ipaparana sa kanyang mga anak.
Dapat po mga kapatid, ay maging aware po kayo dito. Alam niyo po, every time na kami po ay nagkakaroon ng mga ganitong anibersaryo, alam niyo po, we always take our theme sa anniversary seriously. Hindi lang ho yan basta title. Hindi lang ho yan basta pamagat. Kundi kapag ka po kami naglagay o nagkaroon po ng theme bawat anniversary, pinaniniwalaan namin na yun ay gagawin ng Diyos sa buong taong iyon. Sabihin mo sa iyong katabi, panampalatayanan mo. Hindi lang yan basta title, hindi lang yan basta tema. Yan ang sinasabing gagawin ng Diyos sa simbahang ito. Gaano na po kayo katagal na nagtitiis? Minsan po kayo trabaho ng trabaho. Minsan kayo po ginawa na ninyo ang lahat ng pagsisikap. But still, nothing happened. Ako naman nagsipag na, nagtrabaho na nga ako, nagdasal na nga ako, gabi-gabi nga ako naiyak at naluhod sa Panginoon. Pero bakit? Wala pa rin nangyayari sa aking buhay. Pagdating naman sa ministry, ako na may humahayaw, ako naman nangangaral salita ng Diyos, ako naman nagsesel group, ako na may nag-iimbay. Bakit parang walang naniniwala, parang walang nakikinig? Alam niyo, sabi ng Jeremiah 31 verse 16, itigil mo na ang iyong pag-iyak. Ihinto mo na ang iyong pagluha. Bakit? Sapagkat gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng iyong mga ginagawa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ay tahana! Jeremiah 31 verse 16, sabi sa iyo ni Lord, ay tahana! Sabihin mo nga sa iyong katabi, ay tahana! Bakit? Kasi nandyan na ang mga pagpapalang matagal mo nang hinihintay. Tapos na ang panahon ng dilim. Maaring marami kang pagsubok na pinagdaanan, maraming shame, maraming kakahihiyan. Ang iba sa inyo, napalo pa ni Lord dahil sa mga maling naging desisyon mo sa iyong buhay, dahil sa ikaw ay tumalikod o nakagawa ka ng pagkakasala. But I am telling you, ang sabi ng Psalms chapter 30 verse 5, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. May your weeping stay for a night, but rejoicing comes in the morning. I am telling you, JA1 Tagudin, your morning is here. Nandito na ang bagong umaga na binuksan ng Diyos para sa iyo. Ang dapat mo lamang angkinin mo lang, yung pabor ng Diyos na yon, mangyayari yun sa iyong buhay. Dapat po yung tema ninyo ngayon, pinanghahawakan ninyo yon. Parang ganito, Lord, hindi ako papayag na ang word na ito ay hindi mangyayari sa buhay ko. Yung word na yan ay word ni Lord. And if you are God, Lord, you're obligated to prove what you said. Naniniwala po ba kayo na mangyayari ang salita ng Diyos? Ang kinakailangan po ninyo dito ay paniwalaan ninyo yung mga salita ng Diyos. Mas ang nakakalungkot minsan sa ating mga Kristiyano, mas paniwala pa tayo sa mga fake news ng mga vlogger at mga kung sino, kaysa doon sa mga salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating mga pastor sa simbahan. Totoo ba naman yung sabi ni pastor na yun? Mangyayari kaya yun? Sabi lang siguro ni pastor yun. Bakit pag yung mga vlogger ang nagsasalita ng mga kung ano-ano mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, bilib na bilib ka, pero yung pastor mong lumuluhod, nagpe-pray, umiiyak, na sana'y pagpalain ka, dapat masigit mong pinaniniwalaan yon dahil yung sinasabi niya sa iyo ay salitang buhat sa Diyos sa ikabubuti ng buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, maniwala ka na na mangyayari sa iyo yung mga pabor na nakasulat sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, meron pong isa pong lalaki sa Bethesda na siya po ay 38 years na nakaratay po sa Bethesda. Alam niyo po ang istorya doon. Nagkakatipon po sa Bethesda ang napakaraming mga disabled person, ang mga PWD. Nandun sila sa gilid po ng pool. Anong ginagawa nila po doon? Kasi po, may mga panahon, hindi nila alam kung kailan,
na bumababa po yung angel. Pagkatapos, kinakalawkaw po yung tubig. At ang sabi po ay kung sino daw pong mauna na lumusong doon sa tubig, ay siya po ay makakatanggap ng kagalingan. Kung sino lang daw po yung mauuna. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang papayag na mahuhuli ka. Pero alam niyo po mga kapatid, nung si Jesus po ay dumalaw sa Bethesda, meron po doong isang lalaki na 38 years. 38 years po siya na nakaratay. Imagine mo yung 38 years na nakahiga ka lang na gayaan. Iniwanan na ng kanyang jowa. Iniwanan na ng kanyang mga kumpare. Imagine niyo po yun. Wala nang nagpapalit ng pampers, wala nang naghuhugas, iniwanan na siya ng lahat. He is in a dark situation ng kanyang buhay. Pero alam niyo po, mga kapatid, the time of His favor came sa kanyang buhay. Isang araw, merong lumapit sa kanya. Yun ay ang Panginoong Jesus. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Do you want to get well?" Sabi ho nung lalaki, "Aba, ay sino ba namang ayaw gumaling?" Alam nyo, kadali namang sabihin, "Yes po, Lord." "Opo, Panginoon." Pero bakit ang laman ng kanyang puro mga hinaing? Kasi yung mga yan, ang dadaya nila Naku, pag kinalaw ko ng angel yung tubig, tagal ko na nga ho din, ini-intercept ako, inuunahan ako, may iba ho nakakauna. Kaya inabot na ako ng 38 years sa pila. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako gumagaling. Alam nyo, minsan kaya ka hindi ka gumagaling, hindi ka nakakaras ng breakthrough, reklamo ka ng reklamo. Alam nyo, ang pagtagal at pagbilis ng katugunan ng kilos ng Diyos sa ating buhay ay nasa sa iyong paniniwala. Ikaw ba'y maniniwala sa salita ng Diyos o magrereklamo ka sa salita ng Diyos? Tapos na ang panahon, dapat sa iyong buhay ang pagrereklamo. Hindi ka na nagreklamo. Dapat hindi na issue sa iyo ang mga salita ng Diyos. Every time na bubuksan ng pastor ang kanyang Biblia at babasahin sa atin ang salita ng Diyos, lagi nating angkinin na yung salitang yun ay para sa atin. Bagay kay kapatid yun. Wala siya kasi dito. Sayang, dapat siya nandirito. Nasa ba? Ba't ba absent ba siya ngayon? Ang ganda ng preaching, bagay sa kanya. Kaya pala naman, hindi ka nabe-bless. Pag dumarating ang salita ng Diyos, pinapasa mo sa ibang tao, hindi mo tinatanggap na para sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, yan ang problema pala. Kaya hindi nangyayari sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Ay lagi mong sinasabi, ay bagay ito kay kapatid, ay bagay ito kay sister, bagay ito kay brother, bakit wala siya? Ikaw ang nariyan, ikaw ang nakarinig, para sa iyo yon. Ay walang nakagets, dahil ikaw ay nandirito ngayon. Dahil ikaw ay nandirito ngayon, I am telling you, the time of God's favor has come. This is the title of my message to you, JA1 Tagudin. The time of God's favor has come. Dumating na ang oras ng pabor ng Diyos sa iyong buhay. At alam niyo po mga kapatid, yung pabor na yan, yan hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao. Hallelujah! Ano kaya yon? Magugulat ka na lang isang araw. Yung mga bagay na hindi mo ine-expect na mangyayari ay kaya palang pangyarihin ng Diyos sa iyong buhay. All you have to do is to ride on it, surf on it, and it will be done to you. It will happen. It will manifest into your life. Dapat tanggapin mo ang mensahe ng Diyos na iyong mapapakinggan sa oras na ito. This is not just a teaching. This is what God is saying to you right now. The time of God's favor is here. Mapalad yung sumasalo na kagaya nung pong lalaki na 38 years na nakaratay. Siya lamang po ang nakasalo ng pabor. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi dahil ikaw ang pinakamabait dito sa JA1 Tagudin, kaya ka papaboran ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw ang pinakamasipag, kundi dahil ang Diyos, He is the God of favor. Amen? Kapag sinabi po nating favor, mga kapatid,
favor is God's grace in our lives. Because God's grace is unmerited favor. Ibig sabihin, we are not deserving of that kind of favor na para ibigay sa atin. Pero ibinigay sa atin yun ng Diyos. Pabor lang talaga. Sabihin mo sa iyong katabi, pabor lang talaga ni Lord. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil magaling ka. Naawa lang ang Lord sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, dahil naawa si Lord sa iyo. Kawawa naman itong anak kong ito. Kung hindi ko tutulungan, walang mangyayari dito. Kawawa naman po yung 38 years na lalaking nakaratay. Wala man lamang tumulong sa kanya. Wala man lamang bumuhat sa kanya. I am telling you, some of you, minsan iniisip ninyo, mabuti pa sila yung kapitbahay namin. May mga anak sa abroad. Mabuti pa yung ibang church, may mga musician, kami wala. Buti pa sa Pastor Cleo, may mga pastor, ako mag-isa lang humahayo. I am telling you, the time of weeping is over. Sabihin mo sa iyong katabi, the time of weeping is over. Because the time of God's favor is here. Tutulungan ka ng Lord. Kung wala kang katulong, kung wala kang kasama, sasamahan ka ng Lord. Amen? Kung walang magbubuhat sa iyo, si Lord ang magbubuhat sa iyo. Kung walang magtitindig, si Lord ang magtitindig sa iyo. Kung walang mag-aakay sa iyo, si Lord ang mag-aakay sa iyo. Kinino kaya yon? Alam niyo po, mga kapatid, when God's favor came to our lives, meron pong tatlong napakahalagang bagay na makikita niyo po sa inyong buhay. Number 1, when God's favor came sa iyong buhay, when God's favor comes upon you, your life will shine. Naniniwala po ba kayo that when God's favor comes upon you, your life will shine? Alam niyo po, mga kapatid, ang buhay po natin, kapag wala ang pabor ng Diyos, walang pumapansin sa atin. Hindi ka kapansin-pansin. Parang wala kang appearance na kaakit-akit. Walang appeal. Tama po, thank you po. Kumbaga parang hindi ka attractive. Alam nyo, ganyan po ako dati. Alam nyo, pag a-attend ho kami ng leadership camp training, ang pressure ho, pagka ina-attend, minsan ako nagpapalit. Dali pag inagahan mo, magtatawag si Bishop. Oh, mga taga Pangasinan, nasaan? Taas ang kamay. Hindi ako makalabas. Dahil pag ako'y pupunta sa mga great gathering po natin, mga international gathering, wala akong maisama. Wala po akong makumbinsi ng mga tao at madala pong mga leaders doon po sa ating pong pinaka-main church. Alam niyo po, mga kapatid, yung makapagdala ka ng kahit isang leader sa ating pinaka-main church is a great challenge. Hindi ho madali, not easy. Ako ho, galing ho ng Lawag. Grabe. Pamasahe pa lamang ho, pamula amin, hanggang doon, 1,000 na. Mag-2,000 na. Iihi ka pa sa terminal, magbabayad ka pa. Naku po. Di ka? Lampas ng 1,000 ay kung Maynila. Di 2,000 kung pumunta ka pa sa Batangas. Kaya alam niyo po, mga kapatid, hindi ho madali. Kaya pagka ho nagkakaroon ho ng mga camp training, alam niyo po, umiiyak ang aking heart. Nung time na yun, ako ay laging umiiyak sa Lord kasi pag tinawag ang mga Rosario, ang mga Cavite, ang dami nila pag tinawag ang Pangasinan. Wala ho akong kaliwaliwanan. Nasasabon pa ni Bishop. Oh, nasaan yung ating pastor ng Pangasinan? Ako po, nasaan ang kasama mo? Ang gapo. Sa Pangasinan, ang gapo? Wala. At yung wala, meron. Ang gapo. Sasabihan pa ako ni Bishop, ay kapoy. Alam niyo yung kapoy?
ay mahina. Lalo akong na-discourage. Panginoon, ako pala mo'y mahina. Ayoko na, Lord. Gusto ko na mag-give up. Pero alam niyo po, instead na ako'y ma-discourage, mag-quit, pagkakatapos po ng isang speaker, papasok po ako sa room, magpe-pray ako, Panginoon, kahabagan mo naman ako. Let your favor come to me now. Sana naman. Panginoon, makapagsama naman ako ng leader din para naman ako may Sa totoo lang aalog-alog ho kami sa simbahan. Pagka nakadalawampu, revival na ho yun. Revival na ho kami. Talagang piyesta na sa simbahan namin. Pag nakadalawampu. Para gusto ko na ako mag-give up sa Panginoon. But I am telling you, the time of weeping, the time of crying is over. Nang dumating po sa akin yung Jeremiah 31 verse 16, ang sabi ng Lord sa akin, anak, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang lumuha. Dahil gagantimpalaan ko ang inyong pagpapagal. Alam niyo po, hindi ito pagmamayabang. Sinasabi ko lang po, how God's favor works in my life. At kung ito'y gumana sa akin, tiyak gagana rin ito sa inyo. Yung favor na naranasan namin sa gawain ng Lord ay pabor din. Yang katulad din yan. Magkaparehas lang. Na-discover ko lang paano i-activate yung favor ng Diyos. Alam niyo, pag bumili ho kayo ng SIM card, inyo na iyon. At sinalpak niyo sa cellphone, SIM card niyo na yon. Pero hindi ho yun gagana kung hindi niyo i-activate. Tama? I-register mo pa nga. Basta i-activate mo para gumana yon. May pabor ka na. Nung ikaw'y maborn again, tinanggap mo si Jesus, nasa iyong pabor ng Diyos. Kailangan lamang, lakaran mo yun. I-activate mo yun. Panghawakan mo yun. I-declare mo yun. At yun ay mangyayari because what you confess, it will manifest. Instead na marites ka, magkwento ka, magreklamo ka, declare God's favor in your finances. Instead, di kayo magalit ang mga musisyang yan, late na naman, bagay ng light, ano ba yung mga yan? Hindi nag-aayos ang practice, ano ba yan? Instead na magsabi ka ng ganyan, I declare God's favor sa mga musician. I declare God's favor sa aming mga gamit. I declare God's favor. Alam niyo po, kadideclare ko ng yan, naawa ang Diyos ngayon. The Lord bless us. Ngayon po, meron na po akong 30 churches sa Pangasinan. 30 simbahan. And I have 53 pastors. 53 pastor pa lang ho yun. Try to imagine that. Ha? Kung bawat isa lang ay average of 50 na simbahan, yung 30, ilan yun? At bawat pastor na 53 ay meron lang tigda 20 na inaalaga. Lahat ho yun may inaalagaan. Try to imagine that. Alam niyo po, pamula po noong ang Diyos ay naawa sa akin, nagliwanag ho ang aking buhay. Ngayon ho, napapansin na ako. Nagmamano na yung mga ibang pastor sa akin, pati reverend. Hindi ito yabang. Sasabi ko lang, yung paano ang buhay mo ay magiging light, magliliwanag ang iyong buhay. Your light will shine when God's favor comes upon you. Minsan kami yung pinakamadami, 2 bus. A-attend ho kami doon. Try to imagine that. 3,000 ang registration. Registration pa lang yan. Hindi pa kasali ang pamasahe. Try to imagine that. Kung wala ang pabor ng Diyos, hindi namin magagawa yun. Minsan kami ang pinakamarami. Minsan kami pumapangalawa, pumapangatlo. Sabihin mo sa iyong katabi, pag pinaburang ka ng Diyos, ang buhay mo magiging liwanag, magiging example, magiging testimony. Pag-uusapan, pagkukwentuhan, sana magkaganon din kami, sana ganon din, sana mangyari. Sabihin mo sa iyong katabi, talaga namang mangyayari din yan sa iyo. Amen? Sinong naniniwala doon, mas matindi pa nga. Ganon po nag-activate yung favor ng Diyos sa amin. Minsan magbubukas ho kami ng church. Wala akong ginagastos. Meron hong mga nagsusupport. Ang iba po, ang believer. Meron po kaming binuksan na outreach. Kami nandun lang sa silong ng Sampaloc. Nakita ho nung unbeliever. Pinatuloy ho yung church doon sa kanilang warehouse, sa kanilang laboratory at doon na daw mag-church. Sagot niya ang merienda tuwing pagkatapos ng service. Pinrovide niya ang mga gamit. Unbeliever ho yun. Ang tawag doon, pabor. Nakabili ho tayo ng lupa.
Di ngayon, ang problema, hindi pa ho natin napapatayuan. Pangit ho ng daan. Alam nyo naman sa Dagupan. Nakaw, kaunti lang ulay na bahana. Sabi ko, Panginoon, parang nagkamali yata ako ng bilidin eh. Kailangan na yung mga tao ay magbabangka para makapunta din sa church. Alam niyo po, instead ako ay magreklamo sa Diyos, every morning pumunta ako dun sa lupa at I declare, hindi magbibigay si Lord sa amin ng kabul. Alam niyo yung kabul sa Bible? Yung nonsense, yung nothing, yung useless, kabul. Nabasa ko sa Bible, yung kabul ay lupang ibinigay sa kay Caleb, kabul. Walang saysay, walang sabi. Sabi ko, Lord, hindi mo kami bibigyan ng kabul. Walang kabuluhan. Declare ako ng declare. Alam niyo po, noong pong February, sinukat ho yung lupa, pinakarsadahan ho ng mayor. Pamula ho doon sa pinaka main road, main way hanggang doon. Alam niyo, nagrereklamo yung mga kapitbahay. Bakit daw hindi itinuloy doon pa hanggang doon pa sa banda rumpas hanggang sa kanila? Alam niyo kung hanggang saan lang ho nagtapos yung karsada at saan inumpisahan? Kunyari ito ho ang lupa ng church at saka hanggang doon, yun ho'y 1,800 square meter. Alam niyo po kung ito ang karsada papunta doon sa super highway, inumpisahan ho ng city government ang kalsada mula ho doon sa eksakto nung lupang pagtatayuan natin ng mega church hanggang doon. Yung mga kabahayan doon, wala na. Ang tawag ho doon, pabor. Sabi ko, Lord, hindi nakakahiya na pag nag-invite ng mga disasakyan, hindi lulubog sa baha. At sinimentohan ho nila, ganito ho kataas ang kalsada. So, I am telling you, mga kapatid, God is doing something while you are waiting. I am telling you, God is doing something even you feel nothing. Wala akong naramdaman. Wala akong kilabot. God is doing something even you see nothing. Bakit wala? Nag-pray ako. Bakit? Pag nagdidiliga kayo ng puno ng mangga, may nakikita ba kayong may natupong biglang nasibulit? Wala. Dilig ka ng dilig? Wala. Pero isang araw, pagtingin mo, biglang may bulaklak na, may bunga na. I am telling you, God is doing something even you see nothing. Just ride on it. Just surf on it sa favor ng Lord. Ang sabi po ng Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, verse 1 and 2. Yun daw pong bayan na matagal nang nasa dilim. Na sila po ay nababalutan ng kadiliman. Darating araw sila isasaya. Makakasumpong sila ng liwanag. Alam niyo po mga kapatid, kung ang buhay mo ngayon ay napakadilim, humanda ka, may liwanag na darating sa iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, arise and shine. Sabi ng Isaiah chapter 60 verse 1 and 2, arise. Tapikin mo nga ang iyong katabi, sabihin mo, arise. Sabi ng iyong katabi, aray. Ano sabi ng Bible? Arise and shine, for your light has come. And the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covered the whole earth, and thick of darkness over all the people. But the glory of the Lord, the light of God, rises upon you, and His glory appears over you. At ang sabi ng verse 3, nations will come to the brightness of your light, and kings to the brightness of your dawn. Alam niyo po, dati ho noon, pagka yung mag-anniversary, may mga camp training, ang ginagawa ko ho, yun ang mga kaibigan ko sa abroad, kaibigan ko sa Batangas na may kakayahan. Please, baka naman. Pag mag-anniversary, lagi akong hihingi ng mga sponsor at mga kung ano-ano, pag may camp. Nung nakakatatlong taon na ho, tinigil ko na. Dahil ako'y napapahiya na, same person na ang aking hinihingan. Sabi ko, Panginoon, mahabag ka naman. Kung pinaburan mo yung Batangas, pinaburan mo ang Rosario, Bikini man, kami rin.
JA1 din naman kami. Alam niyo po, mga kapatid, nung tinigil ho namin yon, gumana ang pabor ng Diyos. Hindi gagana ang pabor ng Diyos sa iyo hanggat meron ka pang sinasandalan at kinakapitang iba. Pero pag walang-wala ka ng makatulong at makapitan, nako, darating, He will come and rescue you. Amen? Naniniwala po kayo doon? Sige, kung naniniwala ka, di palapakan mo si Lord. So, una po, when God's favor comes upon you, your life will shine. Magliliwanag ang buhay mo. Magiging example ka. Alam nyo, dati po, yung po church po namin, hindi ho pinapansin doon. Kami daw ho ay kulto at mga kung ano-ano. Mga gayon ang sinasabi. Para kaming pinandidirihan. Alam nyo po, babaligtad din ng Diyos ang sitwasyon pagka ang pabor ng Diyos ay dumating sa atin. Alam nyo po ba ang nangyari kina Queen Esther at sa mga Hudyo noon? Kinakawawa po sila at inaapi. Gusto silang ma-wipe out sa earth. Gusto kaming ma-wipe out doon sa Pangasinan. No? Pero God's favor in your life will turn your situation upside down. Alam niyo po, binaligtad ng Diyos ang sitwasyon ng mga Hudyo doon po sa Kingdom of Persia because of God's favor. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mababaligtad ang sitwasyon. Mula ngayon, gagana ang pabor ng Diyos sa iyong buhay. Yung mga dating nagmamaltrato at nagmamaliit sa iyo, ngayon maiiba na, pupurihin ka na. At ikaw magpapamentor na yan sa iyo. At ano ang nangyari? Paano nangyari sa buhay mo yun? Nakakagulat po yung ating pong church ngayon. Pinupuntahan ho ng mga mayor. Hindi naman natin tinatawag. Tinatanaw. Ano kang oras ng inyong service? Pati ho yung mga bukali, basta yung mga politiko, pumupunta ho doon sa ating simbahan. Sabi ko naman, nakuy, ari mga kampon, nyalong, kaya na, parne. Pero alam nyo, tapos na ho ang kampanyahan, napunta pa din ho doon. Nagtataas ng kamay, nagpupuri. At sabi, kagandagang umatin dito sa inyong church, nakaka-relax. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may iba na ang sitwasyon ng iyong buhay. Ha? Ito yung pangalawa. When God's favor comes upon you, your life will become easier. Dadali ang buhay mo. Dati noon, trabaho ka ng trabaho, maghapon, magdamag, talagang ikaw nagsusunog ng kilay, basta lahat na ng pagpapagpagod, ginagawa mo sa ministry, lahat-lahat na. Umaga kang gigising, pagkatapos gabi ka na uuwi. You are working so hard for money. Pero mababaligtad yon when God's favor comes upon you. You will not work for money. Money will work for you. Sino dito yung gusto niyang mabaligtad ang sitwasyon? Yung ang pera naman ang magtatrabaho para sa kanya. Kasi minsan kasi tayo ganito eh. Para tayo, pag hindi nakagawa, nakapagtrabaho at kung ano-ano, parang ang dating sa atin, pagka tayo ay binless, ng walang hirap at walang pagod, parang ang dating sa ating karnal tayo. Unholy at worldly. Gusto natin yung mahihirapan tayo lagi, yung magtitiis tayo, mapupuya tayo lagi. Naniniwala kayo, pag dumating ang pabor ng Diyos, dadali ang buhay mo. God's favor can make your lives easier. Yes. Alam niyo ho, ang sabi po ng Matthew, chapter 11, verse 30, nagtatawag nga si Lord eh, pag lumapit ka sa Kanya. Yung may kabigatan, may mga problema, may mga pasanin, di ba? At bibigyan ka daw ng kapahingahan. Bakit? Ang tagal mo na nagpapagal sa ministry. Ang tagal mo nang talagang ikaw pagod na pagod sa gawain. It's about time naman na ang pabor ay kumilo sa buhay mo para makarelax ka naman. Naniniwala kayo? May panahon din, kung ang Diyos nga nagpapahinga, nagre-relax. Amen? Lalo na ang anak niya, mas gusto niya makatanggap ng kapahingahan. Matthew 11:30, for my yoke is easy and my burden is light. I am telling you, pag pinaburang ka ng Diyos, gagaan ang takbo ng buhay mo. Your life will become easier. Sinong naniniwala doon?
Kaya yung iba parang namumroblema lagi, naku pastor, hindi ako makakadalo ngayon kasi po talagang kaya ako'y naghahabol Marami ho kang babayaran tsaka mga bumbay, tsaka mga tambunting, tsaka ano ho, ako, hindi ako ma-attend, pwede pong once a month lang na akong a-attend. Pastor, maghabol. Ikaw ang habol sa blessing. Pinapahirapan mo ang iyong sarili. Alam niyo po, sabi ng Psalms 127 verse 2, i-record ninyo yon. It is useless to work so hard. Itong verse na ito, hindi ho yan para sa lahat. Pastor, pwede na pala akong hindi nagtatrabaho. Paano mo nasabi? Sabi ng Psalms 127 verse 2, di para sa lahat yun. Para lang sa mga workaholic. It is useless to work so hard. Getting up early in the morning, getting to bed late. Grabe ka, workaholic yun. Nakakapagod ho yun. Pero ang sabi ng Bible, for the Lord prepares for those He loves while they are asleep. Hallelujah. Kahit natutulog ka pala, habang nagwo-worship ka, habang nakaupo ka dyan, God is preparing greater blessing for you. Don't worry, God's favor is working. Hayaan mong ang pabor ng Diyos ang siyang magtrabaho. Yung grace ni Lord ay magtrabaho para sa iyo. At pag ang grace na yon ay kumilos sa iyong buhay, kapatid, gagaan ang buhay mo. Alam niyo po, gumaan ho ngayon ng aking ministry. Binigyan ho ako ng Lord ng maraming mga katulong. Nako, dahil mo, linggo hanggang Sabado yan, ako, tad ho ng mga gawin yan. Ako lang lahat ho ang, nang humahayo dyan. Tao ho pala pag nagkakaedad. Hindi laging malakas. Pero nung kumilos ang biyaya, ang pabor ng Diyos, sabi ko, Panginoon, kung kailan pa ako naging tamad, tsaka dumami. Kung kailan ako nagsisipag, hindi nadami. Kasi nagtitiwala ako sa sarili kong lakas. Alam niyo po, ang pabor ito, it is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Hindi mo lakas. Yun ay sa pamamagitan ng tulong at kakayahan ng Diyos. When God's favor, itong pangatlo, comes upon your life will never be the same. Ang buhay mo ay hindi na magiging kagaya ng dati. Dadali na, magiging madali na, magiging maalwan na, pati ang ministry mo ay magiging maalwan. Alam nyo, minsan, tayo lang naman na nagpapahirap sa buhay natin Minsan si Lord, iniimbitahan ka na nga, lumapit ka sa Kanya, ibigay mo ang suliran mo, siya nang bahala. Sa Batangas ay nagkamalimalim ka pa. We are not wiser than God. Naalala ko yung isang tatay, 60 years old, galing ho siya ng bukid, naglalakad sa Pilapil. May dumaan hong pick up. Pick up na brand new na pick up. Pagtingin niya doon sa sa bintana, sa may side mirror, nakita niyo yung matanda, katanghali ang tapat. May pasan-pasan ng isang sakong palay. Pawisan. Sa gitna ng init ng araw, siya ho ay naawa. At binusinahan niya yung matanda at sabi, Tatay, sakay na ho kayo doon sa likod ng aking pick-up. At malayo pa ho ang inyong lalakarin. Para naman ho kayo ay umalwan. Alay, di sumakay yung matanda. At di mga 30 minutes din ho na nagdra-drive. Nung malapit na ho doon, sa highway, para bababa na yung matanda, ay pagtingin ho nung may-ari ng pick-up sa kanyang side mirror, nakita niya yung matanda, pagod na pagod, habang naando sa likod ng pick-up, pasaan-pasaan niya yung isang kaban na palay. Pinasakay na nga sa pick-up para dumali. Ay lalo niyang pinahirapan ang kanyang sarili. Hindi pa niya ibinaba doon para siya makapagpahinga. Alam mo, i-lift up mo sa Diyos ang lahat ng bagay, ang ministry, ang trabaho, ang pag-aaral, ang negosyo. Let God do His job. All you have to do is to seek Him first, and all these things shall be added unto you. Kasi minsan parang ang dating sa atin, pag hindi tayo nakapagtrabaho, at para tayong carnal, worldly, gusto natin.
Alam niyo po mga kapatid, kapag gumana ang pabor ng Diyos sa iyong buhay, kahit tulog ka, magpo-provide si Lord para sa iyo. Ang tawag ho doon, pabor ng Lord. Because God's provide for those He loves. Mahal ba kayo ni Lord? Naniniwala ba kayo? Mahal ka ni Lord. God provides for those He loves while they are asleep. Yan namang iba. Iba't ako, pastor! Wala akong natatanggap. Baka naman nasobrahan ka sa sleep. Yung iba nasobrahan. Amen? Kaya sabihin mo, gising! Anniversary, tulog pa eh. Now, I am telling you, before I end this message, meron po akong 4 na mahalagang bagay na iiwanan sa inyo. How to make God's favor unstoppable. Sino po dito ang gusto niya na ang pabor ng Diyos is for 1 day only? Sino dito ang pabor ng Diyos gusto niya is for 1 month only? Or for 1 year only? Na may expired na. Sino dito ang gusto niya, ang favor ni Lord ay lifetime? Alam niyo po ba, ang favor ng Lord, nabasa ko sa Bible, lifetime, hindi pang 1 day laang. Basahin niyo yung Psalms 30 verse 5, for His anger lasts only a moment. Yung kahirapan, yung pagtitiis sa ministry, I am telling you, ako magsasabi sa inyo, pagtitiis, paghihirap sa gawain ng Diyos, nako, yun ho pala is last only a moment. Hindi habang panahon may pagtitiis, may kagipitan, naglalakad. Pero ang pabor ho ng Diyos, walang katapusan. Sabi doon, for His favor lasts a lifetime. Sino ditong gustong tumanggap ng lifetime favor na galing kay Lord? Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka, saluhin mo ito. Saluhin mo ito sa iyong puso, sa iyong espiritu. Idinideklara ko ang JA1 Tagudin at lahat ng mga nandiritong pastor at ng mga satellite churches na nandirito, kung sino man kayo, tatanggap kayo ng mga lifetime favor coming from the Lord. Come on, receive Psalms 30 verse 5 in Jesus' name. Akin yan. Mga kapatid, hindi ho tayo naglalaro laang dito. Seryoso si Lord sa bawat salita na kanyang isinulat sa Biblia. At kung hindi yan kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, hindi na yan ire-record sa Bible dahil mapapahiya lang si Lord. Amen? Ay dahil nakasulat sa salita ng Diyos. Kapatid, yung nasulat ay nasulat. Hindi po pwedeng hindi yan gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Claim it by faith. Ay gayaan lang naman ho din ang ginagawa namin. 4 na mahalagang bagay yung iwanan ko sa inyo. To make God's favor unstoppable. The flow of God's favor in our lives become unstoppable. Yung tuloy-tuloy, yung hindi natatapos. Hindi lang sa aking panahon, kundi lalo na patindi ng patindi pagdating sa next generation, sa kaapu-apuhan at sa susunod pang mga kaapu-apuhan. Sabihin natin, God's favor is unstoppable. Yes! Yung favor ni Abraham, tumuloy kay Isaac. Tumuloy, saan? Kay Jacob. Hindi nahinto doon. Sinalo ni Joseph. Sinalo ng bansang Israel. Alam nyo, they are highly favored. Hindi dahil sila po ay, mababait. Sila nga daw ang pinakamatigas ang ulo eh. Pero dahil may sinabi si Lord, He is obligated to prove what He said. Number 1, ito ho, para ang pabor ng Diyos ay hindi mawala sa atin. Keep your heart right. Sabihin mo nga sa iyong katabi, just keep your heart right. Sa kabila naman, keep your heart right. Alam niyo po, mga kapatid, ang sukatan ng Diyos at ang basihan ng Diyos kung gaano kalaking ministry o kadaming blessing ay pagkakatiwala sa inyo ng Diyos, sa atin ng Panginoon, is depend upon the condition of our heart. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Gentiles, ang mga Samaritans, sila po ay, hindi ho sila, pinaburang kagaya ng bansang Israel. Hindi sila pinangakuan. Pero alam niyo ang nangyari, nung nangaral sina Peter at yung ibang mga apostol,
Bumaba ang Holy Spirit sa mga Gentile at nagulat po sila. Aba, bakit pala itong mga uncircumcised people na ito nakatanggap din ng Espiritu Santo at tapos po sila? Ang tawag ho doon, pabor ho yun. They had received something that they don't Sang araw, pumunta po si John at saka si James sa Samaria. Kasi napunta ho kasi doon, nagkaroon ng revival, pumunta doon si Philip. Tapos nag-conference sila. Nagkaroon ho ng commissioning at nagkaroon ng empowering. Meron po doon isang lalaki na siya po ay dating magician. Sumampalataya din siya kay Lord. Dati pinahanga niya yung mga tao, niloko niya yung mga tao. Nung nagkaroon ng signs and wonders, yung tunay na miracle, pati siya sumampalataya dahil yung mga tao sumampalataya kay Jesus. Tapos, inaalam niya ang secret. Ba't ganun? Sila ka-powerful. Yung akin fake, yung kanila totoo. Nang makita po ni Simon the Sorcerer sa Acts chapter 8 verse 18 hanggang 22, na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, inalok ng pera ni Simon the Sorcerer si Peter at si John at sabi, bigyan daw ho siya ng gayon ding klase ng kapangyarihan na kagaya ng anointing na meron sila para yun daw mapatungan na ng kamay. Niya ng kamay ay rin, makaka-experience din ng baptism of the Holy Spirit. Nirebuke po siya ni Peter at sabi, mapapahama ka kasama ng iyong pera kasi mali ang puso mo. Hindi ito ibinibigay sa mga taong mali ang puso. Alam niyo po mga kapatid, ang pabor ng Diyos, yung Holy Spirit, yung anointing na yan, pabor lang yan sa atin ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, nakapag-deliverance ka, nakapag-minister ka, nakapagpapagaling ka, hindi ikaw yon. Pinaburang ka lang. Pwede namang ibigay sa iba, pero naawa lang si Lord sa iyo. Ha? Sabi po ng Psalms chapter 12, Proverbs chapter 12 verse 2, doon po sa The Passion Translation. When your heart is right, if your heart is right, favor flows from the Lord. Proverbs chapter 12 verse 2, sa The Passion Translation. Ang sabi po, if your heart is right, sabihin mo sa iyong katabi, if your heart is right, favor flows from the Lord. Kapag tama pala ang puso mo, open, bukas ang pintuan ng pabor at kusang dadaloy. Pero pag mali na ang puso mo, puro yabang na, siya biglang magko-close. Yung tubo, yung outlet ng daluyan ng pabor at didilim na ang iyong buhay. Anong una na dapat natin gawin to make that favor unstoppable sa buhay natin? Keep your heart right. Pangalawa, ito ho mga kapatid. Let God's name be glorified in your life. Let God's name be glorified in you, in your church, in your ministry. Hindi yung laging ikaw. Ako ang may-ari ng inyong kaluluwa. Nagapasting ako ng 40 days. Ako magaling! Ako ang man of God! Wag ganyan. Alam niyo po mga kapatid, biyaya lang ng Lord, kaya tayo nagagamit dito. Ayaw ko nga rin, man of God, parang luluhudan ka na at sasambahin ka. Wag ganun. Sabi ng Biblia, yun daw hong taong gustong maging una, dapat maging buntot para maging una siya. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pabor ng Diyos ay para sa mga humble, hindi para sa mayayabang. Amen? So, ang pabor ay dadaloy, saan? Sa mga humble. Doon sa mga tao na ang hangarin ng kanyang puso ay maparangalan ang Diyos, makilala ang Diyos, hindi siya. Ako, kahit makalimutan ninyo na ang aking pangalan, pag alis ko dito, basta hindi nyo lang makalimutan yung mensahe at yung salita ng Diyos at si Jesus, okay na sa akin yung sold out na ako doon. Kahit hindi kayo magmano sa akin, okay lang ako doon, sold out ako doon. Basta pag alis ko dito, yung salita ng Diyos, pag-uusapan ninyo. Si Jesus, lagi ninyong i-recognize sa buhay ninyo. Yun, okay na ako doon.
Alam niyo mga kapatid, hindi naman natin kailangan tayo malaking magyabang na ganyan. Bakit? Kasi ang atin naman pinopromote dito, si Jesus. Huwag ang iyong sarili. Bakit? Maya-maya, sumemplang ka dyan, di ka hiya-hiya ka lang. Bakit si Jesus dapat ang ating ipaparangalan? Kasi si Lord perfect, hindi nagkakamali. Amen? Kaya pag siya ang ating ipinromote, tiyak hindi tayo mapapahiya. Pero kung yung laging tao, ang aming man of God, ang pinakamagaling at pinakama-anointed sa lahat ng tao. Naku po, delikado yan. Pag sumemplang yan, tapos na kayong lahat. Pero pag si Jesus ang ibinandera mo ng ibinandera at pinarangalan, si Jesus ay perfect. Hinding-hindi ka mapapahiya pag siya ay iyong pinarangalan. Kaya sabi ni Jesus, ha? Sabi ni Jesus doon sa John chapter 14, verse 13 to 14, ano mang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay aking gagawin. Ibibigay ko sa inyo upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Tandaan nyo, ha, sabi sa verse 14, gagawin ko sa inyo ang lahat ng hihilingin ninyo sa aking pangalan. Anong ibig sabihin noon? Ang tawag doon, isigaw ninyo, ang tawag doon ay favor. Ang lakas mo pala kay Lord. Basta't sa ikakarangal ni Lord. Pero kung ipagpapayabang mo, anak ko, sorry ka. Kung ipagpapayabang mo lang, ay sorry. Pero kung ikakarangal ni Lord, nako, si Lord, hinding-hindi ka pahihindian. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, number 1, ano ang dapat natin gawin to make God's favor unstoppable? Ang flow sa buhay natin. Number 1, keep your heart right. Let God's name be glorified in your life, sa ministry mo. May pinalayas kang demonyo, may pinagaling. Alam niyo po, kanina, yung sister natin dito, nako, hindi makalakad. Nakipray ko, nako, nakapagsalita. Yung bang ako. Dapat si Lord. Amen? Yung bang makapagpatotoo lamang, hindi pala si Lord ang ipinapatotoo, siya yung pabida. Sabi mo sa iyong katabi, huwag pabida. Amen? Gayon. Gayon po tayo. Yung bang parang hindi papayag na hindi rin siya makakahawak ng mic sa simbahan pagka may testimony, hindi po pwedeng hindi din siya magpapatotoo din. Hindi pa lalampasin. Ay, teka muna, pastor, magkakagulo tayo dito sa church. Pag hindi mo ako pinagpatotoo, marami pa naman akong patotoo. Alam niyo ho, kanina, meron ho sa aming doong hindi makalakad. Ay, nako, ayahan ho, pinag-pray. Siyang bida Nakalimutan na pa. Tapos yung iba naman, alam niyo ho, mga kapatid, grabe ho talaga si Satanas. Minsan naman ho, ganun magpatotoo. Ano yan? Sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, si Lord lamang ang ibabandera natin sa ating buhay. Palapakan natin si Lord. Pangalawa po ay ito. Pangatlo ito, remain on God's side. Yung iba ho, ang lakas ho ng loob na humingi kay Lord ng pabor, humingi ng kung ano-ano. Hindi naman nadalo sa gawain. Hindi na nga nagbabasa ng Bible. Minsan nga hindi nga nagdi-devotion. Pagka inanyayahan mo na mag-join sa small group, sa mga group, sa church, sa fellowship, laging daming dahilan, ayaw pumunta. Kapag hindi ka dumadalo sa church, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka naglilingkod, namumuhay ka sa mundo, you are living outside the umbrella of God's protection. Para gumana ang pabor ng Diyos, sa buhay mo, you must remain on God's side. Dapat doon ka sa panig ni Lord. Huwag kang lalabas sa umbrella. Amen? Sinabi ng Lord, di ba? Sa John chapter 15, verse 7, if you remain in me, and my words remain in you. Sinong favorite niya yung verse na yon? Alam ko, kaya nyo nagustuhan yon kasi dahil dito, as whatever you wish, and it shall be given to you, it shall be done to you. Kaya gusto ninyo yon. Bago gumana yon, meron mo ng, if you remain in me and my word remain in you. Automatic, kahit hindi as whatever you wish, talagang may darating. Amen? Siguro kaya natin favorite yung verse na yun. Kasi as whatever you wish and it shall be done to you. Pero nakalimutan natin ang hinihingi ng Diyos para gumana. Kasi pag sinabing, sabihin mo, kung anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Anong tawag doon? Kahit ano. Mamili ka na. Kahit ano. Sige. Humingi ka dyan. Kunin mo na. Kahit ano. Ang tawag doon? Favor
Pero merong hinihingi si Lord. Ano yun? Remain in me. And let my word remain in your heart. Sundin mo yun, gawin mo yun, i-practice mo yun. At siguradong no more delay. Sabihin natin, no more delay. Automatically, magpo-flow yung pabor ng Diyos sa buhay mo. Gagana yun. Amen? Hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Baka mali lamang ang ating basa at application. Amen? Kaya hindi nagana sa atin. Pang last ito. Ulitin natin para hindi natin makalimutan. How to make God's favor unstoppable sa buhay natin. Number 1, keep your heart right. Sabihin mo sa iyong katabi, ang puso mo, pag nayabang na sobra na ang kwento, ang puso. Pangalawa po ay let God's name be glorified. Dapat sa lahat ng gagawin natin, paplanuhin natin, vision natin sa church, activities natin, dapat yung mapaparangalan si Lord. Hindi yung magiging bida si pastor, si sister, si chairman, si administrator, si elder. Yun dapat. Pangatlo po, anong kailangan? Remain in God's side. At ito po ang panghuli. Ito ang panguli. Always pursue God's favor in your life. Sabihin mo nga sa iyong katabi, always pursue God's favor in your life. Sino dito ang nagdi-declare lagi ng favor ni Lord sa buhay niya? Alam niyo, dapat po natin itong laging sinasabi. Maraming mga verses na nagsasabi sa Bible patungkol po sa favor ni Lord. Mag-declare tayo yung mga verses na patungkol sa pabor ng Diyos. I-declare natin sa ating buhay. Kagaya nung sinabi ng Psalms 5 verse 12. Lord, iniingatan mo ang mga righteous. You surround them with favor, as a shield. Alam niyo, lagi yung sinasabi yan, ang favor ng Lord, yan ang ating shield. Isang araw ako nagdadrive, sa kapaguran ko, ako'y nabunggo. Wasak ho yung sasakyan. Sira. Pero ano yung pabor ng Diyos? Wala ako kung anumang mga galos. Ang feeling ko ho nung ako'y mabangga, ay para hong merong airbag na bumalot sa aking katawang ganyan. Wala akong anumang galos. Gumana ang pabor ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, every time na aalis ka sa iyong bahay, hilingin mo kay Lord lagi sa iyong buhay na ikaw ipalibutan ng shield ng favor ng Lord. Always pursue God's favor in your life. Now, bakit po sinabi ko na always pursue God's favor? Sa Bible po, listen, tingin kayo dito. Sa Bible po ay mayroon pong 2 pabor na nababanggit palagi. Pag binasa niyo po, yung Luke, chapter 2, verse 52, sa Lucas chapter 2, verse 52, Jesus grew in wisdom and stature and with favor of God and men. 2 pabor ni Jesus. Favor with God sa Ama. Kaya kung anong i-request niya sa Ama, binibigay ng Ama. At saka favor of men. 2. Kaya pag sabi ni Peter na, oy, pahiram ng iyong bangka, oy, pahiram agad. Oy, pahiram ng iyong donkey, pahiram. Nakawa po ba ninyo? Dati ho, ang hirap po pag ako humahayo. Ngayon ho, kahit ho kung saan pumunta, sa paghayo sa Pangasinan, iba-iba ho ang aking sasakyan. Minsan, munterong, bago, mga pick-up, mga lahat. May driver pa ho ako. Libre pa. Ako pa ho ang pinapakain. Hatid sundo pa ako sa bahay. Sabi nung kapitbahay namin, grabe naman ang pastor. Grabe naman si pastor. Iba-iba ang sasakyan Alam niyo, akala ninyo yung grabe naman, buti pa siya, Lord. Pinaburan mo, may sasakyan 5. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ho yun ang tunay na pabor, yung namumroblema ka sa panghulog. Rirehistruhan mo pa, mimintinansan mo pa. Di ba?
Hahabulin ka pa ng engkap. Di ba? Ako ho, wala akong pinoproblemang hinuhulugang sasakyan. Bakit? Pabor! Pag gusto kong pumunta sa Alaminos, pastor, mamili kayo, Bios, o Montero, o ako naman Pakipo. Hindi na lang, kapatid. Ipagdadrive ko na kayo, sige. Pabor ho yun. Pag aalis ako ng linggo, hahayo, uuwi ako sa amin. May sasakyan. Wala akong binabayarang hulugan. Pabor ho ang tawag doon. Hindi ako pabor. Wala akong pinoproblemang mga paparehistruhan. Pabor ho yun. Tika sabi ko sa inyo, ang pabor ay maalwan. Nag-apply ho kami ng kasi bumili ako ng bahay, to make long story short lang, hahaba na masyado. Bibilhin ho namin yung bahay, binibenta ng 1.8 million, 1.8 M. 1.8 M. Sabi ko, bibilhin ko yan. Akala ko nung nagbebenta, para akong pera. Hindi niya alam, meron lang akong M. Wala akong 1.8. Pinagpipira na, kasi yung lupa akong binibentang bahay lupa na. Ikatabi ho, nung pagtatayuan ng church. Ay di, sige, bibilihin namin by faith. Pero kami yung dalawa, hindi namin alam kung saan namin ho kukuhanin. Nag-down ho kami, nag-provide si Lord. Una, $500,000. Tapos, hindi ko na alam kung anong kasunod. Tapos, hindi ko na naniningil na yung yung may-ari ng bahay. Ako na may kunyari, hindi ko sinasagot. Kasi wala akong pambayad talaga. Diyos ko po, mapapahiya ako din ni Panginoon. Kinukulit ako, magpipreach ako sa Batangas, tawag ng tawag, Panginoon ko po, tulungan niyo po, walang gagawin ko. Parang, alam niyo po, dineclare ko, I declare favor of the Lord. Lord, hindi mo ipapahiya ang mga nagtitiwala sa inyo. Lagi kong dinideclare, favor ng Lord, favor ng Lord, favor ng Lord. Naisip ko na ho, ang pumunta sa London, maglolon ako dito, at saka maglolon ako doon. Yes, kinadar ko na ho, nag-apply na ho ako sa land bank, inayos ko lahat ng papeles, kompleto ho mga papers, para lang mabayadan yung bahay na iyon. Ni-reject ho ng bangko. Sabi ko, problema na ninyo yan. Hindi ko problema. Pero kahit ho ako'y parang bothered, nag-preach pa rin ho ako sa Menon. Yun ho, convention ho yun. Ang ganda ginawa ng Lord. Pagkatapos ko mag-preach, tumupunta na ako sa aking kwarto at nagpe-pray pa rin, favor ni Lord. Panginoon, uuwi ako sa amin. Ang mga tao, siglang-sigla, sayang-saya. Hindi nila alam, may problema akong uuwi. Lundagan ng lundagan. Panginoon, paano kaya? Parang ayaw ko nang umuwi sa Pangasinan. Dahil sisingilin ako ng tawag ng tawag. Tumawag ho yung aking angkel. Sila ho magkakapatid pala, yung aking ina, ay nagbenta pala sila ng lupa. Hindi ko alam. Ay ngayon, wala ang aking ina. Wala aking ina. Ay walang magre-receive. Ay ako lang nasa Pilipinas, na anak ng aking ina. Ay siya, ikaw na Cleo ang tumanggap. At yan, iyon na yan. Alam niyo, pag uwi ko, bayad ang aming bahay. Minsan ho, pag nagpe-pray tayo at hindi tayo tinugon ng Diyos, huwag kang magtampo sa Diyos. Ibig sabihin, may mas maganda na paraan na gagawin si Lord. Now, what do you mean favor of God and favor of man? What is the difference? Bakit ko sinabing pursue God's favor? Kasi po, nabasa ko sa Bible, what is the difference between God's favor at saka favor of man? Nabasa ko po, tingnan nyo, basahin nyo to, isulat nyo to, tingnan nyo sa Bible. Sa Book of Esther, chapter 5, verse 3. Si Esther po, nung siya po'y dumulog sa hari, kasi mapapatay ang mga Hudyo, kailangan merong mag-intercede. Dati nung binabaliwala. Ngayon, natuwa ang king nung nakasuot siya ng royal robe. So, dapat natutuwa si Lord sa iyo. Hindi naiinis. Dapat nakakatuwa ka. Amen? Tanongin mo, nakakatuwa ka ba? Alam nyo, ito. Bakit si Noah, sa dami-dami daw ng tao, lahat masasama na. Genesis chapter 6, verse 5. Full of evil, ang puso ng tao, lahat masama na. But Noah, sabi ng Genesis 6 verse 8, found favor in the eyes of God. Because Noah lived a righteous life. He preached the message of righteousness. Ang sabi ng Bible. Pinaburan siya ng Lord. Pangalawang pinaburan, sa Bible nakita ko sa New Testament,
Sa Lucas chapter 1 verse 28, si Mary. Sa dinami-dami ng babae sa Israel, bakit sa kanya pumunta ang anghel at binati siya, Mary, you are highly favored. Sabihin mo sa iyong katabi, God is telling you right now, you are highly favored. Mga iba, para yatang hindi matanggap sa kanilang sarili. Sabihin mo, tanggapin mo na. Kung nasa iyo si Jesus, you are highly favored. Nasaan si Jesus? Nasaan si Jesus that time? Nasa sinapupunan ni Mary. Nasa iyo ga si Jesus? Tanungin mo ang iyong katabi, nasa iyo ga si Jesus? So, anong tawag ko ngayon sa iyo? You are highly favored. Bakit highly favored? Sa dinami-dami ng babae. Bakit siya ang nahirang na magbubuntes at magdadala ng misaya? Hindi misayad, ha? Yung misaya, tagapagligtas. Yung sa Davao, misayad. Yung misaya, tagapagligtas. Bakit siyang nahirang sa dinami-dami ng babae? May boyfriend na ho siya noon. Sinong boyfriend ni Mary? Pag sila ho ay nagde-date, ang lagi nilang baon sa pagdi-date, donut. Do not kiss and do not touch. Hindi sila nagse-sex. Nang hindi pa sila kasal. Highly favored. Gusto mong paborang ka ng Diyos, keep your life pure. Kung mag-boyfriend pa lang kayo, magbaon na lang muna kayo ng donut. Amen? Di ba, nabasa nyo ba sa Bible yun o nabalitaan nyo lang? Di ba, yun? Di ba? Wala pang nangyayari kahit na sa kanilang dalawa. You are highly favored. Kaya yung mga wala pang nangyayari kahit na you are highly favored. Sa kasal ninyo, grabe, pabobonggahin ni Lord. Di ba? Gusto mong talagang ibuhos ng Diyos ang kanyang pabor sa iyong kasal. Ha? Sagot ng mga taong handa. Amen. Pabor yan! Huwag kang makipagtanan. At ikaw lang mag-isa ang bibili ng kawali. Nakukuha mo yung ibig sabihin? Now, balik tayo dun sa favor of men. Ano bang nangyari doon? Natuwa yung king kay Esther. At anong sabi? Sa Esther chapter 5 verse 3, ano yun? Aking mahal na kong reyna, natuwa. Mag-request ka na. Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Humiling ka na kahit kalahati. Ang tawag doon? Favor. Pero yung favor na yon ay favor from men. Sa New Testament, may kaparehas na gayaan ang nangyari. Alam niyo yung mga anak ni Herodias? Nung mag-birthday si Herodes, nagbalay. Uy, wag mong i-online. Baka ma-backslide ang mga nanonood. Habang sumasayaw, nagbe-belly dance. Yung anak ni Herodias, na-bless. Si King Herodes, nako, sa tuwa niya, palakpak, tindig. Nako, ineng. Sa Batangas ay ineng. Ano ba sa Ilocano yung tawag doon sa ading? Hindi. Anak. Parang ganoon. Sa tuwa niya, nako, sa ganda ng iyong ginawang pinakitang pagsayaw na yan, humiling ka na sa akin kahit ano. Ang tawag doon? Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Hindi niyo po ba napapansin? Pag ang pinurso ninyo, ang favor of men, lagi kayong may kahati. Hanggang kalahati lang ang kayang ibigay ng tao. Pero ang favor ni God, basahin ninyo. Luke chapter 12 verse 32. Huwag kayong matakot, mga anak. Ikinalulugod ng inyong Ama sa langit na ibigay sa inyo ang buong kaharian. That's why you must pursue God's favor in your life. And when you pursue God's favor in your life, hindi ka magkukulang. Bakit?
Kasi sapat-sapat at sobra-sobra ang pabor ng Diyos. Hindi kulang-kulang, hindi kalakalahati. Come on, sino dito ang ready na tumanggap ng unstoppable favor of God? Come on, rise up. Stand up at your feet. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Yes, nawa ang salita ng Diyos ay tumatak sa inyong pong puso. Nawa ang salita ng Diyos, ito'y magrema sa inyong buhay at hindi nyo makalimutan. Until this word happen sa inyong buhay. Panghawakan ninyo ito, mga kapatid. Let's pursue God's favor. At kapag ang favor ng Diyos ang siyang nauna, pati ang pabor ng tao, susunod yan sa iyo. Hindi mo kinakailangang humabol sa tao, sa mga promotion, makipag-competition sa mundo, sa promotion. All you have to do is to keep your heart right. Just give glory to the living God. Remain in God's side and pursue God's favor. And everything you need will follow you. Everything you need will come to you. Sinong naniniwala po doon? Let's pursue the favor of God. Mula ngayon, kung hindi po ninyo dinideklara sa buhay ninyo, araw-araw magdeklara kayo. Kami araw-araw nagdideklara. I declare favor of God sa finances. I declare favor of God sa mga sasakyan, sa tahanan, sa aming mga anak, sa ministry, sa church. And alam nyo po, pag dinideclare namin yun, nangyayari nga. Pwedeng hindi bigla, but little by little, it will come to pass. Kapatid, pakilusin mo ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Kung may natanggap kang revelation sa iyong buhay, hold on it. Believe on it. Stand on it. Ang sabi ng Panginoon, when the time is right, I, the Lord, will make it happen to you. Are you ready to receive God's favor sa iyong buhay? Are you ready to receive unstoppable favor in your life? I am telling you, lahat ng yung nanghina sa pananampalataya, parang nawala na ng ganang maglingkod sa Diyos. Now is the time of your restoration. Now is the time of committing your life to the Lord. Now is the time of your revival. Now is the time to renew your heart before God. Kung nakita mo sa iyong sarili, marami kang pagkukulang. Ikaw ay nanghina. Ikaw ay nanlamig. Nawalaan ka ng gana. Kay Lord, today, God want to restore you sa iyong buhay. At pagtindig mo, pagtayo mo, higit pa sa dati ang mangyayari at gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Lahat po ng gusto ng kalakasan, buhat sa Diyos. Lahat ng gusto ng panibagong bagay na maganap sa kanyang buhay, buhat sa Diyos. I am inviting you right now to come forward.